tungo tayo sa ating table, parang masakit yung ulo natin. Yung palay, nakaidlip na tayo. Oo nga. Opo, ito yun. So, gising pa ba lahat? Kaya good morning sabi ko, sino pong inantok? Tulog lang po kayo. Ang problema doon kasi yung nap kasi talaga. Ano yan? Power nap yan. Yung 15 minutes, 5 minutes to 15 minutes. Importante po yan. Hindi tayo hindi ko po kayo babawalan. Okay lang. Ganon. Lahat po Ano ba yung tayo ating... rito fast trackers po? Fast trackers na sa masteral. Masteral po lahat? May mga guests. Ika. May mga guests po tayo Kasi po dito sa time ko isisingit ko po sana yung ating, di ba wala tayong nangyaring closure dun sa ating subject na interfaith ethics and Yes chaplaincy. po. Natapos Gusto na niyo yun po po. bang may closure tayo? Gusto niyo po bang magka-closure tayo? Di ba yun yung pangako ko sa inyo kahit Di kuha ba, tayo ng 10 di ba minutes? may exam na tayo dito, ma'am? Opo. Sino po yung kumukuha po talaga ng ng masteral, yung kumuha po ng interfaith ethics? Kasi po, ang nagpasa lang ng exam ay 10. 10 lang po ba ang naka-fast track ng masteral? Andito po ba lahat? At yung hindi pa po Ma'am, nakapag-exam, hindi rin gumawa ng assignment, message nyo po ako kasi wala lang. Paano po kayo magigradean? Sige po, message niyo po ako. Gusto niyo po bang mag-answeran po na natin po kasi may nagtatanong na nung una pa lang kung ilan yung score nila. Maganda rin po kasi na ma-review. Ma-review po natin. Diretso na po Okay po. natin mula naman kaninang umaga, yung prayer kaninang umaga buong maghapon na. Salamat po yung nag-pray kanina na umaga. Isinakop niya ang buong hanggang gabi. Yun na nga po yun kanina dun sa first subject niyo po. Si Ang Sally yun, sabi ma'am. Si po, Sally Lambaco. si Ma'am Sally. So, diretso na po tayo. Sagutan po muna natin to para may sure po tayo. Nakikita niyo na po yung screen? Hindi pa. Nakikita niyo na po? May nakikita na kayo? Parang hindi ko alam mag-share ng screen na Nakikita na po, nakikita na. May nakikita na po kayo? Okay, sino po yung Sino po yung Meron na po. pero paano ko ma-scroll? Naku. Ano ba to? Ano bang pipindutin ko po? Sa marunong? F5? Pero naka-share ako, pero dito hindi pa. Hindi ako marunong mag-share screen ng naka Microsoft. Ang nakikita nyo lang siguro, pag ginanon ko po ba naglilipat? Yes, ma'am. Lumilipat. Okay Pero po. kasi hindi Ang pa sipuri, point din yun na laki. hindi Hindi po yung naka-zoom. naka-power. Hindi ko alam i-zoom. Adjust na lang po yung dito, yung number. I-maximize na lang po. Opo, ganyan. Sige po. May kopya naman po kayo nito. Okay, number 1. Ang sabi po rito, just follow instructions. Kaya ko po ito inulit kasi gusto ko po na matandaan po ninyo ito kasi baka magkamali po kayo sa susunod dahil lang dito. Okay, just follow instruction po JFI. Ito po yung kay Dr. Rina. Napulot po namin to at ito maganda siya na tama naman. Follow the instructions. Sabi po rito, write true or false before the number. Before the number. So, Yes, saan po dapat ilagay po yung sagot? Before the number Saan po po. dapat ilagay? Before the Before number. the number. Yes po. Opo. Kapag po sinunod niyo yung instruction, sabi ko nga po doon sa GC natin
ang ikaka-perfect ninyo, yung kung pinalo ninyo yung instruction. Ang ikakamali ninyo kung hindi kayo follow. Okay? Para po, Ay, ganun. okay. Sino po yung gumawa? Write true or false before the number. Ako Sino po. po? Ang instruction po dito ganito. Ako Total po. actually pinrint ko po ito eh. Na-print ko po yung sinubmit ninyo sa akin, hawak ko na. Kayo ang mag-check ng inyong papel. Isi-send nyo na lang po sa akin kung ilan ang nakuha nyo po. Kasi answeran natin ngayon. Kasi hawak ko naman eh. Pero gusto ko po na isend ninyo sa akin. Kayo ang mag-check. O number 1, humility is not a sign of strength. True or false? False. False. Sino po may ibang sagot? Ang sagot. Ganyan po ba yung ginawa nyo? Nakikita nyo na po? Yes po. O bakit po ang humility is not a sign of strength, isabi false? Sign po ba ng strength ang humility? Sorry. Yes. Yes. Why? Humility is a sign of strength. Nag-e-edge po kayo. Ang naka-false dito, ma'am, is wala. Sabi false kasi ang humility ay ano po? Bakit? Kung false, Ang naka-false ibig dito, ma'am, sabihin- itong word na not. opo, not. Yun na yung naka-false. Kasi Yes po. ang humility ay a sign of strength. Kasi sabi, Yes po. it takes strength to acknowledge one limitation. Yes. One weakness. Yes. Yung weakness mo, kung ma-acknowledge mo yun, ay di, sign of strength yun. Kasi kapag nalaman mo yung iyong mga limitations, so mayroon kang room for improvement. So number 2, interfaith chaplains Yes po. are trained to provide spiritual care exclusively to individuals of their own religious traditions. Ano po ang False tamang po. sagot? False. Why? False. Because it is not exclusive to individuals of the religion. It's beyond borders. Beyond Yes, walls. kaya nga interfaith po tayo, di ba? Spiritual care to individuals Yes po. of religious traditions as well as those who do not identify with a specific tradition. Kaya nga interfaith po tayo. Number 3, Tama. anuhin nyo na po yung sagot ninyo kung tama po at isend nyo sa akin True mamaya. po. Pag True. Interfaith ethics encourages dialogue and collaboration among people of different faith to promote peace and harmony. True po. True or false? True. True. Sino pong may isang Oh. sagot? True. Okay, True number po. 4. In Buddhism, humility is seen as a way to cultivate a peaceful and acrimonious mind. Ano po ito? True or false? False. False. Ano po yung nag-make na ito ay false? Acrimonious po. Ito ang word na acrimonious. Why? What is acrimonious? It's not a peaceful. Anong sabi ni Google? Anong sabi niya dito? Ang acrimonious ay? Kaya it's it's not a peaceful condition. Harsh. Yes, it's Step. not ito yung bitter ka, galit ka, sabi Oh. sa meaning niya. Opo, kaya false. Number 5. Tama po ba kayo lahat? O sa instruction pa lang may nagkamali na? Basta yan po dapat ha. Number 5. Okay lang ma'am na in-underline. Pero before the number. Just follow instruction po. Basta doon po tayo Interfaith chaplains are only found in religiously diverse communities and not in homogeneous religious setting. Number 5, ano pong sagot? Ano pong False sagot po. nyo? False. What? False sa akin po. Bakit False. naging false? What it makes false?
Kahit sa homogeneous, yung not, yung word na only. Number 6. Kasi ito, both sa ano, both dapat, both in sa diverse religious communities at saka sa homogeneous settings, religious settings. Hindi, dapat wala yung and not. Yes po. Okay, number 6. Is this? Christian hope is not always a source of joy, peace, and endurance in the midst of challenges. False. False. Why? False. Why, Paul? Yun nga yung Bakit nilook Yes, forward false? natin, ma'am, eh, yung hope. Hope. Para tayo maging masaya sa kabila ng tayo nalulungkot o nahihirapan. Number 7. Islam offers hope for believers by emphasizing the concept of repentance and seeking forgiveness. False. False po ba? Islam offers hope for believers by emphasizing the concept of repentance and seeking forgiveness. Iba po. True. False. False po True ba? din, Sino parang- may ibang answer? Parang true. Sino po yung ibang may answer? True po yan. False sa akin po. Diniscuss po natin yan. Diniscuss natin yung before the last na ano natin, meeting. True. Number 8. The golden rule is solely based on religious teachings and has no secular relevance. False. False. Sino pong may sagot pang iba? False. Number 9. Compassion is an innate human trait. True. Po, True. sino pong True po. may sagot? True. Number 10. True. Compassion is the same as sympathy. False. False. Why false? False. Bakit po Magkaiba. false? Magkaiba mga yung compassion eh sa saan na yun? sa sympathy, sa Kaya sympathy Compassion po has yun, action. naaawa ka lang. Samantalang yung compassion, gusto mo siyang, sympathy ulit. ang ano? gusto mong matulungan yung burden niya. Hello po, sabay-sabay na po nagsasalita. Hello po, isa-isa lang po. Sige po. Paliwanag niyo po. Yes. Okay po, sa akin po. Opo. Compassion has action. You do something about it, but sympathy, you can just show your feelings, your emotions, but different. But there's no direct action to help. Yes. Ano po kasi, yung compassion and sympathy, related concept po ito, but they are not the same. Yung compassion, Yes. ang pinaka-best example ng compassion po yung ginawa ni Jesus Christ. Eh yung sympathy kawawa naman siya. 'Di ba? Yes Hanggang po. kawawa lang naman tayo. Pero yung compassion, mas higit doon. So, simple recall, primary goal of interfaith dialogue. Ano po, una? Sige po, para, di ba, chinechekan nyo yung sarili nyong gawa. Ano po? Increase understanding of differences, Understanding, respect other religious systems, and appreciate each other's spiritual values. respect, And appreciate Collaboration with people of diverse religious backgrounds. yes, collaboration, yung appreciate po, okay po. Increase, respect, appreciate. people of diverse Diverse Diverse. religious background. religious background. Sino pa pong may ibang ano dito? May iba pang sagot. Tingnan po natin, i-consider po natin. Number 3 po, appreciate each other and spiritual values. Sige po. Okay, number 14. Key elements of interfaith dialogue.
Active listening, empathy, commitment to finding common ground. Sino pa pong may ibang Ito po. sagot? Mutual Empathy. respect and understanding. Honesty and sincerity, witness and openness. Openness, empathy, active listening. Mutual Empathy, respect, honesty and finding sincerity, common ground. witness and openness. Commitment to finding Common ground. common ground. Sige po, consider po natin yon. Number 17, ito po dapat, ano to ha, sakto, wala pong consideration ito. Number 4, itong ethical foundation in different faith tradition. Yung 4 po. Kahit hindi Hmm. magkakasunod-sunod, pero dapat ito po yung nakasulat. Golden rule, Golden rule, compassion, humility and hope. compassion, Humility And Passion. and hope. hope. humility, And and hope. 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 Okay. Number for 30 points. Using your mother tongue, write a reflection on the video about humility that I have presented last meeting, sabi ko. So, Ikaw na yun, basta ma'am. ginawa nyo po sa mother tongue ninyo, okay na yon. 30 na. points. Oh, 30. Okay, sino pong naka-perfect? Pero dapat hindi nyo po sinobrahan ha. Baka naman nagbigay pa kayo ng kung ano-ano pa. Ang sabi ko lang po sa mother tongue. Kapag po kung ano pang ginawa ninyo, arong na po yun, wala na pong 30 points. Sino pong naka-perfect? Sino pong naka-perfect? Pwede na po nating isend sa akin yung ano nyo po. Yung Score na lang. Score na lang po. score na lang. Opo, score na lang po kasi ang totoo po, nakikita ba ako sa video? Hindi pala. Okay po. Hindi ko mabuksan, ma'am, Hindi. yung ano ko eh. Mistake ko po. Yung sinend ko sa inyo. Tinrent ko po yan isa-isa. Actually, malalaman ko rin lang po kung chinekan nyo ng pair yung inyo pong gawa. So, isend nyo po sa akin yung score. Kasi siyempre, di ba, binabawasan natin ang trabaho natin. Ayun na po yun. Ma'am, pwede pa ulit yung simple record. Ano po, bakit may Adjust, ito ma'am. pong iba? Ayan po, oh. Understanding, respect, collaboration between people of diverse religious background, active listening, yung ano po yung iba yung answer. Makikita ko rin po dito yon. Mamaya na lang, ma'am. Hindi ko ma-open yung PDF ko eh. Thank you. Yung sa 30 points, ma'am, na mother tongue, ikaw na po mag-check niyan. Hindi po. Basta ang sabi ko, basta ginamit nyo po yung mother tongue ninyo at sa tingin ninyo doon yung kinuha sa pinresent kong video ha. Hindi po iba-ibang ano, basta doon po sa pinresent kong video. Kasi reflection po yun eh. Reflection po ang hinahanap ko. Hindi ko po kailangan na binigyan nyo po ako ng verses o kung ano-ano dyan. Reflection. Okay po. Reflection po. Reflection. Kasi madali lang po ngayon sa panahon ngayon mag-Google. Kaya hiningi ko po yung hindi po i-Google. Okay po. Tapos dapat, kung mother tongue nyo yun na po. Wag na nyo na pong dagdagan ng kung ano-ano pa po. 30 points na po yun. Kasi ang gusto ko lang po ditong i-emphasis, finalo nyo yung instruction. Po. Okay po? Ay natutunan po ba kayo sa exam natin? Po, meron ba na po? Malaking bagay po ang nagfa-follow po ng instruction. Kagabi, sino po yung kumukuha po ng ano?
kumukuha po ng certification ng stress Kami po. management. Opo, anong sabi ni Doc? T, right T, right Yes. F. Kung talagang hihigpitan, pag nilagay nyo yung false, mali na yun. Kasi ang instruction is right T T. kung true, F kung false. Just follow instruction. Hindi po tayo malulog. Okay po. So much. Ano po? Okay na po. May natutunan po po. ba kayo sa ethics and policy? Hindi po natin natapos pero mag-readings na lang po tayo. Ganun po talaga kasi sa fast track. At least yung main na dapat pag-aralan, ano lang natin, matutunan lang natin yung mga may mga keywords diyan itong humility. Maisagawa lang natin yung humility na yan. Ay malaking bagay na po yan sa atin. Di po ba? Yung golden rule na yan, makalimutan mo na ang lahat, pero maisabuhay mo lang yung golden rule na yan. Yung compassion na yan. Ay nako. Di ba? Yan naman ang nais makita ng Panginoon sa atin na nagagawa natin. Hindi yung punong-puno tayo ng knowledge pero hindi po natin nagagawa. Ang sabi walk your talk and talk your walk. Okay po. Okay. Stop ko na po. Punta po tayo sa ating subject talaga. Ilang minuto na lang? 25 minutes. Nako. Naka 25 minutes po pala tayo doon. Ano na nga? Sir Mercedes, ano na nga, F? Ano na nga pipindutin ko? Huwag mo F5, muna. ma'am. Ha? F5? Yes, Ha? ma'am. Walang Yes, ma'am. control. Wala, ma'am. Ayaw naman yun. Thank you. Okay. Nakikita nyo na po? Ano po yung nakikita nyo po sa screen? Pwede pong pakibasa? Wala. Naku, tulog na sila. Holy hour talaga to. Voice title. Formation. Validation. Ano po? Transformative. Ang ating ang subject ay transformational values education. Transformational values education. Ang course code hindi ko nakita kasi sa announcement kaya wala po 'yan. Ang course description. This course aims to explore the concept of transformational values education and its significance in personal and societal development. It delves into various theoretical frameworks, practical approaches, and ethical considerations related to values education. Students will engage in critical thinking, self-reflection, and collaborative activities to develop their understanding of values and their transformative potentials. So ano po ba yung aim? Ang aim po ba nito ay sa tingin ninyo doable? Kayang gawin? Maganda po ba yung course description natin sa ating transformational values education? Okay, ito po ang objectives. Number 1, understand the concept of transformational values education and its relevance in personal and societal growth. Number 2, explore different theoretical perspectives and frameworks in values education. And number 3,
Analyze the role of values in shaping individual behavior, relationship, and decision-making processes. Na-screenshot na po ba? Number 4, examine the ethical dimensions and dilemmas associated with values education. Number 5, develop practical strategies and techniques for promoting values education in various contexts. Number 6, reflect on personal values, beliefs, and biases to enhance self-awareness and ethical responsibilities. Ano, maganda po ba yung objectives ng atin pong subject na to? O Maganda po. Maganda. para sa Yes, ma'am. akin Yes, at ma'am. para sa inyo? Bilang isang Kristiyano, maganda. Kaya wag po tayong a-absent. Courses topics. Number 1, Introduction to Transformational Values Education. I-define po natin sa kayong historical and philosophical foundation ng values education. Tapos, number 2, yung theoretical perspective niya. Humanistic approach to values education, yung cognitive development theories at socio-cultural perspectives. Number 3, ethical considerations in values education, ethical framework and principles, ethical challenges and dilemmas. Number 4, yung values education ay personal values and character development. Yung self-reflection natin and self-awareness. Yung we will cultivate virtues and ethical decision making. Tapos, values education in different contexts. Ano natin? Pagkalan natin yung values education in schools and educational institution, values education in families and communities, values education in professional settings. Number 6, strategies for promoting transformational values education. Yung pedagogical approaches, creating inclusive and participatory learning environment at assessment and evaluation in values education. Number 7, application of values education in real world issues. Yung social justice, environmental sustainability, global citizenship, and cultural diversity. Then number 8, last, reflective practices and personal growth. Reflective exercises and journaling. Magkakaroon po tayo ng integration of values education in personal and professional life. So, learning outcomes. While in the process of learning this course, students undergo significant changes in their attitudes, values, and beliefs, resulting in a transformation of their values. So, sana we walk our talk na pag yung magiging outcome nito. Number 2, transformational teaching in this course empowers students to become ethical, responsible, and compassionate individuals who contribute positively to society. Assessment po natin, class participation, 10%. Online discussion, forum participation, 10%. Assignment and reflection, dito po, 40%. Midterm, 20%, final project and presentation, 20%. So, gusto po ba, marami na po kasi tayong hindi ko na kayo tatanungin. Kasi ang dami-dami na nating subject na tayo yung nagpe-present. May mga subject na tayo na mayroon tayong mga assign na chapters.
So, babawasan ko na po yung load na ganon. Kasi, 'di ba, nasa fast tracker na nga tayo. So, ang hinihiling ko lang po class participation. Opo, para hindi na po tayo mag topic na mag-report isa-isa. Kasi ang totoo lang, pagkakaya ko na hindi talaga rin marunong gumawa ng ng ito. Ma'am, may assignment tayo dalawa, Mahihirapan ko ma'am. talaga. Opo, yung mga may puti na ang buhok na kagaya ko na hindi naman natin panahon tapos hindi naman tayo talaga nagtutok. Iba lang talaga exempted lang talaga si Doc Ray kasi lahat halos inaral niya. Yung share screen nga lang, it takes minutes para makuha natin, 'di ba? So, kaya bawasan na natin sa subject na ito. Total full load na tayo sa ibang subject. Ano po? Basta ang mahalaga po Yes po. lalo itong oras natin, yung nakakaantok na oras naman, hindi na nga lang tayo nag-o-open cam. Magparamdam naman kayo. 'Di ba? Magparamdam po tayo. Wag lang tayong sabay-sabay na magsasalita. Ano po? Okay, mabilis. Meron pa po tayong 34 minutes. Ito yung i-share ko sa inyo. Actually, last slide ko na po ito. Bakit? Anong nangyari? Ito po, kapag gagawa po kayo, actually sinabi na po ito ni Doc kaso nakalimutan ko. Tingnan mo, nakalimutan ko. Pag may ginagawa po talaga kayo, magsisave po kayo. Kasi ano man ang mangyari, yung part na yun, hindi nyo na po kasi ako, hindi ko na-retrieve. Mahaba na yan. May pang tatlong na yata ako sana. May tatlong session na dapat ako. Ang nangyari, nalobat ako. Nung chinyards ko, naghang na siya ng isang bagdamag. Nung nabuksan ko, wala yung ginawa ko. Nasayang yung ginawa ko ng isang araw. Kaya tip ko na po sa inyo para hindi na rin maiulit sa inyo, mag-save po kayo parati. I-save niyo yung gawanan ninyo kasi sabihin natin na nag-auto-save yan o iba pa rin. Huwag tayo pong umasa kasi ano lang naman to tayo nga mismo nakakalimot, ito pa kaya natin. O di ba? Opo, ito po kasing gamit ko na Dell, maselan kapag lobat na siya. Yung pababa na yung battery niya, hindi ko na nga siya magamit. Hindi na siya gagalaw. Magpi-freeze na siya. Kaya, yun po yung nangyari. Pero, syempre, tatalakayan tayo kasi sayang po yung oras. Okay, sa tingin ninyo, kaya isinali Doc Ray, yung pong, ano na nga yung subject natin, transformational values education. Alam nyo po, sino po dito yung mga teacher natin? Tingnan ko. Si Doc Richel. Wala Wala yung isang wala yung principal. Okay. Sino po dito sa atin ang nasa academe? Si Ma'am Minel? Ma'am Minel, nasa academe ka po? Sir Jover. Teacher? Si Sir Thailand. Jover. Si Sir Jover, si Doc Richel. Sino pa po? Si Ma'am Minel, hindi po? Sa Thailand po ako nagtuturo. At sino po yung mga guro? Nung mga panahon, dapat andito talaga si si Sir Jerry. Kasi itong mga bata-bata na teacher, si Ma'am Rachel, pa lang, bata pa. Malamang hindi pa niya alam ang DEX Ano yung DEX noon? Department of Education, Culture and Sports, di ba? Tama. Naku, ako na lang yata tanda rito. Hindi niyo nabot to?
Hindi Abot pa po. DepEd. Nabot Next natin. pa yun. Next. Dex yun, Dex. Dex. Next. Po, di ba? Department of Education, Culture, Culture and and Culture. Sports. Po. Natatandaan ko kasi nung nag-aaral ako, ano yan eh. Talagang pinapasaulo yan. What is pag-asa? Iaano namin yung ibig sabihin niyan. Ngayon, iba na kasi. Saka puro shade na ngayon. Pero noon, kailangan isinasaulo mo. Yung pag-asa means Philippines Atmospheric, Geophysical, Astronomical Service, and di ba? Alam nyo yan. Hindi nyo alam yun. Kami lang nila engineer ang may alam nun. Ano yung engineer? Hmm? Opo. Yung nung DEX pa, ang curriculum, di ba? May mga subjects yan. Filipino, English, Yes po, may Spanish pa. Araling panlipunan. Pero ngayon, AP pa na ba yun ngayon? Ang Pilipino noon na subject, letter P pa, hindi pa F. Tama. Tama po. O, tapos, yung mathematics nun basta ganon. Tapos, sa huli niya, ang sasabihin ano po yun? GMRC ba yun? Good manners and right conduct. Opo, good manners and right conduct. Na hindi mo sabi ko, bakit kaya may ganito? Bakit 80 ako dito? Kasi bakit ako 80 just sa GMRC? Alam niyo ba, may assessment yan sa likod, yung mga card natin. Anong sinasabi tama. doon pa Opo, may sasabihin yung teacher. Ngayon po ba, Ma'am Richelle, mayroon pa po ba yon, Sir Jobber? Wala yata yung mga teacher natin. Yung mga card po ba ng ganun pa ba yun ngayon? Ano po yun, ma'am? Sa card? GMRC. Di po may sa card. Di ba may, halimbawa, mathematics, 80. English, 80, ganyan. Sa card namin noon, GMRC, 80, gano'n. Tapos may likod, may part yung card, mayroon yung comment ng teacher. Ngayon, wala nang comment. Opo, di gano'n, may comment ang teacher. GMRC, good manners and right conduct. Right Tapos, conduct. bakit kaya naman 80 lang ako dito, mas mataas pa yung mga English ko, Pilipino, ganyan-ganyan. Ito nga, wala naman tinuro si ma'am. Tapos, nung phase 2, di ba nakatiklop yung card na ganun, sir? Yes po. Yung comment, Yes, yung nakatikop comment yun. ng teacher, sasabihin pala na ganyan, marunong ngunit may kadaldal. Sino yung Matalino nakaranas pero ng gano'n? Ha? Sino sabihin po siya yung matalino pero madaldal. Opo, marunong ngunit may kataldalan. Tapos malikot sa klase. Di 4 na grading yan. Pagdating sa 4th grading, sasabihin lang, ipagpatuloy ang pagsisikap sa pag-aaral. Saan ka pa? Doon pala ako dinali sa good manners and right conduct na yan na GMRC. Noong mga panahon na DEX, Department of Education, Culture and Sports. Hindi, Ma'am Richelle, hindi mo na naabutan yun, ano po? Abutan si ma'am. Naabutan ko, ma'am. Nung high Pero school. ngayong nagtuturo ka na, ay hindi, principal ka na, unang nagturo ka, na nasa teaching ka pa, DepEd na siya. DepEd po, ma'am. Teaching. Ngayong DepEd, ESP na po yung sa amin. ESP. ganito. Edukasyon sa pagpapakatao. Nung pong nagkaroon na ako ng anak, bakit kaya sabi kong ganun? Edukasyon sa pagpapakatao, ang subject, talagang nagtuturo na. Nung panahon namin yung GMRC na yan, wala yan. Although may may pumupunta sa sa classroom namin ng mga katikist, yung galing sa Katoliko. Yung parang sila na rin yata yung nag-grade, hindi ko alam. Basta hindi ko pero yung ngayon, naku, kinder pa lang yung anak ko, meron na siyang edukasyon sa pagpapakatao. Di sabi ko, nag-iisip ako, bakit kaya talagang isang subject na siya at nandun pa yata siya sa pinakataas ng card?
Pero nahahalata ninyo hindi ko alam ang mga card. Hindi po kasi ako pumupunta sa school. Irresponsibleng nanay po kasi ako. Hindi ako nakikipag-meeting kasi malayo po yung ano, yung malayo po yung trabaho ko. Yung asawa ko po ang nakikipag-meeting, siya po yung pumupunta sa school, nasa public school siya yung nag-aatag, yung mga ganun. Ako po, gumraduate po ang mga anak ko ng elementary, high school. Hindi ko po alam ang gate ng school. Hindi po yung sinasabi kong hindi ko talaga alam. Siyempre nakikita ko naman, pero hindi ko po kasi pinapasok ang gate ng school at classroom ng anak ko. So, kaya parang wala lang. O, pero yung mga nanay at magiging nanay, wag niyo po akong gayahin. Kasi mamimiss niyo rin po yung mga ganun na hindi ninyo nagabayan yung inyong anak. Basta lang, makikita ko lang dito, halimbawa, may inuwi silang, ay, hindi, ito pa nga may pagbabago na, may certificate na sila per grading. Nung mga panahon natin, ay sa recognition na yan, isang beses lang. Ngayon binibigyan na sila bawat quarter. O, di ganon. Ayun yung mga pagbabago. Pero, ang napaisip po ako, bakit kaya may edukasyon sa pagpapakatao ngayon? Ano po kaya? Ano po kaya ang ang dahilan? Bakit po kaya may talagang nasa curriculum na ng DepEd na magkaroon ng edukasyon sa pagpapakatao? Kasi inisip ko din ito At tiningnan ko po ang lipunan natin, ang mundo natin, ang community natin. Bakit kailangan na talagang i-inject ang edukasyon sa pagpapakatao? Tama pa po bang sabihin na dahil yung mga gumagraduate ngayon, yung mga produkto ng paaralan ngayon, na hindi naman natin isisisi sa mga teacher, minsan walang pagpapakatao. Wala lang po talaga. Nanghihinayang ako ngayon kasi wala po si Sir Jerry kasi parang mas old siya kay Ma'am. Wag niyo namang ako isumbong. Pero parang mas ahead siya kay Ma'am Michelle. Tama naman talaga, di ba? So, ibig sabihin na ano niya yung mga panahon noon. Yung mga lumang decks. Nung pong 1999, at tatandaan ko to Nung 1999 po, mayroong team sa graduation na ito po yung sinasabi. Pagtataguyod sa kabataan, anuhin niyo po pagtataguyod sa kabataan, tungkulin ng guro, tungkulin ng magulang, guro at pamayanan. Bakit po kaya yung naging tema? Bakit po kaya ganon yung naging theme ng graduation rights noong 1999? Actually, ito po yung pinaka natutuwa akong experience. Kasi nung noon po nakuha ako mag-guest speaker sa graduation rites ng high school, public school. Mula po kasi nung nag-grade 1 ako, kasi wala pa namang kinder noon. Basta ang alam ko, nag-grade 1 lang ako, tapos. Wala yung mga daycare, kinder na yan, prep. So, mula nung nag-aral ako, pag may mga graduation rites, ang mga ano bang tawag? Guest speaker, ano po ang tawag? Ma'am naman, tulungan niyo ako, guest speaker. O, tama. Guest speaker. Ang mga guest speaker, sila na, pag nag-speak sila, ang lagi nilang ninanarrate yung mga naging experience nila na sila ay mahirap, na pumapasok ng walang baon,
Nung mga panahon naman talaga na noon, talaga namang mahirap ang buhay. Kumpara ngayon na mabilis talaga tayong kumita ng pera. Tama po? Mabilis. Ngayon ang 20 pesos ayaw baunin ng mga bata. Noong piso, tuwang-tuwa ka na kasi once in a blue moon ka magkaroon ng pisong baon. So, di puro na ang guest speaker iiyak-iyak doon sa habang nag-i-speech. So, nung nakuha kong guest speaker, sabi ko, alam umiyak ako, baka mas matindi pa iyak ko dahil mas pahirap ko sa mga naging guest speaker nung mga panahong ako ang nag-aaral. So, palibhasa ang tema po yun na nga, ano na nga, pagtataguyod ng kabataan, tungkulin ng guro, at tungkulin ng magulang, guro at pamayanan. Naisip ako, sabi ko, bakit kaya ito ang tema? Ganito. Nasaan si Sir Jover? Sir Jover, present ka ba? Wala, absent si Yes, Sir. ma'am. Opo. Sinabi ko na, tingnan mo ha kung magiging tama ako sa assess ko na nung 20 years old ako, ganyan ako sa'yo. Ganyan ako mag-isip. Sabi ko, bakit kaya sabi ko ito yung naging team? Parang, Sir Jover, parehas ba tayong napapaisip na rin kapag ganun ang team? Opo, ma'am. Taguyod ng kabataan, tungkulin ng magulang, guro at pamayanan. So sabi ko, siguro kasi sa panahon ngayon, ang mga produkto ngayon ng paaralan is hindi na ganun. Kaya kailangan full force. Kailangan hindi iasa sa guro, sa magulang, at kailangan yung tatlong yung magulang, guro, pamayanan sama-sama sa pagtaguyod. Kasi ano ba yung nagiging produkto ng ngayon, ng school? Hindi ko naman sinasabi na si Engineer Celeste ganun. Pero halimbawa, yung mga produkto ng school na engineer, di ba? Ang kalimitan, sino ba yung mga nandyan sa public works and highways? Di ba mga engineer yan? Bakit dito sa amin, hindi ko sinasabing sa inyo, i-example ko dito sa amin. Yung bakit kaya tong kalsada na to, kakong ganun? 2 taon pa lang itong na sesemento, butas-butas na. Di ba? May Ang problema sabi yan, naman- ma'am, sa proper mixture, ma'am, ng 1, 2, 3. Opo, pero ang sabi naman, may mga binabanggit na kasi daw sinab-standard ni ganito, kasi sinab-contract ni ganito. So, yung engineer daw ganyan. Ay naku, ito yung produkto ng ating paaralan. Di ba? Ito na yun. Tapos ito, magsa-cite po ako ng example, di ba? Mga bago lang yung mga nandito. Nung nanganak ako sa panganay ko nung 2006, may sakit po kasi siyang yung lumabas. Actually, 13 days siya sa hospital. May neosepsis siya. So, ang sabi nung 30,000 na yung aming bill, pinauwi yung bayaw ko. Kasi sa Cabanatuan pa po yun. Pinauwi siya, nakatira kami sa Talavera. Pinauwi siya, ate, sabi niyang ganun. Kailangan na daw ng pera kasi kapag hindi raw po nakapag-down, i-withdraw daw ang gamutan kay Gali, sa anak ko. Di ba? Ipapanakot ng hospital. Sino ba yung mga administrator ng hospital? Di ba produkto rin sila ng paaralan? Na bakit i-withdraw? Paano nga naman wala akong pera? Sa bagay, business kasi yun. Pero, ba, kailangan bang panakot yung i-withdraw yung gamutan? Pero mabuti na lang po nung mga panahon na yun, napaghandaan ko po yung aking panganganak kasi yung sweldo ng 1 taon, pinaluwagan ko po.
At bago po ako nanganak, ako yung nag-receive. Di ba binubunot yung paluwagan kung anong man katatanggap? Yan, inayos ko na po yun, kinausap ko yung 12 kung mga pang-11 ako, ay pang-12 ako, di yung 11 kong mga kasamahan na ibigay sa akin, na i-receive ko ng March yung aking paluwagan kasi manganganak ako ng April. So may pera ako. Pero paano yung wala? O, di ba? O, at sino pa? Ano pa yung mga produkto ng paaralan? Andyan na yung engineer, andyan na yung doktor, ano pa, sino pa? O, di na pagdating na nakamit nila yung pinapangarap nila, sa halip na ang inaasahan natin ay nawa sila, di ba? Para sa buti ng lahat. Anong nangyayari? Sa ikabubuti nila. Sabi ng ng kaibigan kong doktor, ganito po yun magsalita, iaano ko po ang salita niya. Anuhin nyo na lang po, wag nyo na lang pakinggan yung iba. Kasi hindi naman dapat na sinasabi, pero ganito po. Ko naman, Carmen, 10 taon kami nag-aral. Hindi namin sulitin. O, diba? Tama. Kaya sila, magpapareseta ka, ay magpapa-check up ka, sila na rin yung magre-reseta at sasabihin, dito mo na rin bilhin ang gamot. Although, tapos pwede bang sa DGP, di ba? Mas mura doon namin bilhin. Sisiraan yun, yung hindi branded na yun na ibibigay, sasabihin, hindi kasi ito dapat kasi dapat sa kanila ka bumili. O pero yun po ba yung nung nag-aaral po ba sila, yun po ba yung anong sa values anong sinasabi? Anong term na nga yun? Ethics. Yun po ba yung ethics na itinuro dapat sa kanila? Sa tingin nyo po? Malamang hindi. Si engineer, hindi naman ang mga engineer tinuruan ng standard yung yung materials, bill of materials, Bakal, hindi materials, sana po, may standard. ganun po, Wala opo, po. hindi naman sinabi standard mo Pero pagdating sa actual, sinasub-standard na nila yan kasi kailangan nila ng Malaking ginansya. ganansya. Of course. Yung mga anong yung mga ginagabyon, yung bato, 'di ba yung mga bato diyan sa mga ginagawang daan, sa mga dike, pinatong-patong na bato, wala naman sa loob, wala namang sa loob na, na nga yan, semento para kumapit yung mga bato. Kasi, pero doon sa pinag-aralan nila, may mga kwenta-kwenta pa yan marahil, hindi dapat ganun. Pero sa actual, ganun na yung nangyayari kasi kailangan nila na mabawi daw yung kanilang ginastos sa kanilang pag-aaral. So, hindi ko alam. Ito, dito sa LCMBSI, swerte po natin na mag-aaral dito sapagkat ang curriculum po natin, ito pong ating course ay binigyan po ng napaka-importante po na subject. At ito ang transformational values education. Doon po ba sa mga pasakalye ko kanina, na nyo po ba, na-gets ninyo kung bakit mayroon po tayong subject ngayon na transformational values education? Hindi ko inaano ha. Ito. Ano pa pala? Ilang minuto na ba ako? Marami pa. What is the transformational values education, sabi? Pwede po bang pakibasa? Sino pong magbabasa? Gio po. Ako na lang. Sige. Transformational values education is an approach to education that focuses on the development of students' values,
beliefs, attitudes, and behaviors in a way that leads to personal and social transformation. It goes beyond traditional academic learning and aims to cultivate ethical and moral values in students, empowering them to make positive changes in themselves and society. Sir Jover! Sir Jover! Sir Jover, Yes, ma'am. pwede po bang paki-explain sa amin ito, sabi dito, meaning ng transformational values education? Ayan, opo, ma'am. So, kanina po habang nakikinig ako sa inyo, ma'am, parang kino-compare natin, no, kung ano po ba yung pagkakaiba ng ano, ng panahon noon sa panahon ngayon. Malaki po bang pagkakaiba, ma'am? Malaki po. Kasi ngayon namin nararanasan yung klase ng bata na makikita mo ngayon. Pag sinabi mo kasing ano, ma'am, tahimik, mag-iingay sila. Ibig sabihin, baliktad yung, parang baliktad. So, by this ano, lesson, yung transformation, ibig sabihin pagbabago. Yan, kailangan natin ng transformation. Kailangan natin baguhin. Siguro, kung sa isang halaman o sa isang puno, kailangan nating ng ano, magandang pagtanim para maganda din yung magiging tubo ng halaman or magiging maganda din yung ano, yung prutas o bunga. So dito, mahalaga talaga na sa pagtatanim natin or sa pagtuturo natin sa ating mga sa estudyante o kaya sa atin, nandun talaga yung values. Kasi sabi nga ni Ma'am kanina, no, parang unfair na ba ang mundo? Parang ganon. Parang lahat na lang ng makikita natin, ganitong klase ba ng tao na ngayon? Or paano ba tayo makihalubilo sa ating mga sa ating kapwa? Kaya po ma'am, mas mahaba pa yung pagtuturo ko ng ano, ng values sa mga estudyante ko. Talaga yun po talaga yung ano ko, yun po talaga yung pinaka-goal ko kasi ano po ako, gusto ko pa talaga dati ng theology. Pero dahil po hindi ako natuloy dahil hindi ko po kayang mahiwalay sa aking mga parents, kaya ako ay nag-teacher na lang. Pero totoo pa rin pala ng ano, ng limbs yung aking ano, yung aking Amen. dreams na maging theology pa rin. So dito po nakikita ko na kung ano ka pala sa harapan ng yung mga estudyante, yun din ang magiging sila. So kung ikaw ay maayos na guro, makikita mo sa pananalita nila, magiging maayos din sila. Kahit na sabihin mo na challenging talaga yung ano, yung kasi iba-iba sila ng ano ng lifestyle, iba-iba sila ng pamilya, ng pinanggalingan. Pero bilang isang guro, tayo yung ano, tayo yung transformation, tayo yung magbabago para sa kanila, para pagdating ng araw at pagdating ng panahon, yun talaga yung ano nila, yung tatatak sa kanilang puso kung paano yung values nila, yung beliefs nila, yung attitudes nila at saka yung behaviors nila, yung makikita na talagang nasa maayos at nasa ikakabuti ng bawat isa. Yung mayroong positibong pananaw sa pamilya, sa pamayanan na ginagalawan nila. Ayun po ma'am, thank you po. So napakahalaga po talaga nito yung transformation values education. Lalo Thank na you po po. sa ating panahon ngayon. Thank you po, Sir Jover. Opo. Inaasahan po na tayong mga ano na kumukuha ngayon ng transformational values education. Pag ano po, nakamay. Ano po, ang mangyayari sa atin yung ano natin, 'di ba? Dapat mabago po talaga, mabago tayo. May positive change na mangyari sa atin. So, yung mga hindi man po tayo maging teacher, hindi naman talaga pero magiging teacher tayo kapag sa ating community makikita po sa atin. Di po ba? Kasi ano nga paglabas natin diyan sa ating community,
tinitignan na po tayo. Ano na nga yung sabi ng Global Youth Day no? At Global Youth Day noon? Ano po yung sino pong nakakaalala ng isang team ng Global Youth Day na hindi, ano na Yung yun? love is a verb. Bilis. Love is a verb, hindi po yun, ma'am. Hindi po, may isa pa. Be a sermon. Diba? Yes. Sermon po tayo, labas po natin. Be a sermon. Transformational values education involves creating a learning environment that promotes self-reflection, critical thinking, and the exploration of personal values. It encourages students to question their own beliefs and assumptions, examine the values they hold, and consider the impact of these values in their own lives and the lives of others. This approach emphasizes the integration of values education across the curriculum rather than treating it as a separate subject. It recognizes that values are not isolated concepts but are interconnected with various aspects of life, such as relationship, decision making, and social responsibility. Transformational values education also focuses on the development of important skills and competencies such as empathy, yung compassion natin, ethical reasoning, and social awareness. It aims to equip students with the knowledge, skills, and values necessary to navigate complex ethical dilemmas, contribute to a just and sustainable society, and lead meaningful lives. The ultimate goal of transformational values education is to foster personal growth, character development, and social transformation. It seeks to empower students to become responsible, ethical, and compassionate individuals who can make positive contribution to their communities and the world at large. So, yung mga limsiyans po ba ay lalabas after graduation o habang nag-aaral ng values transformational education na mayroon pong positive change sa kanilang moral values, sa kanilang ethics, pagtulong-tulungan po natin na hingin po yung yung guidance ng Panginoon na maggawa po natin ito. Kasi may sinasabi nga po sila, 'di ba? Masakit kapag narinig mo professional pero unprofessional. 'Di ba? Sa mga teacher, masakit na marinig na teacher pa naman, o 'di ba? Maganda na kay Sir Jobber, talagang ini-integrate niya yung faith in learning sa bawat subject niya. Sabi nga yung math, pwede mo namang, hindi ako teacher pero naririnig ko to, yung math, pwede mo namang integrate doon ang values. Tama po Sir Jobber. Sa Pilipino, sa science subject, pwede i-integrate. Pero ang Opo, ma'am. importante po rin po yung sinabi niya na dapat nakikita talaga yun sa teacher. Paano nga rin naman kung bias yung teacher, di ba? O dito, babaguhin natin yung ating mga biases. Sasabihin, paborito lang din naman yan ni ma'am. Hindi ko na ituloy yung kwento ko kanina. Alam mo ba nung nag-speech ako noon, hindi ko alam po kasi marami pala akong natamaan. Pero yun lang po kasi yung kakalye ko. Parang ganito. Uulit na nalala ko yung 1999 na experience ko. Parang ganito kasi yung ko, yung tirada ko. Sabi ko, naranasan nyo na ba? At naranasan ng inyong kakilala. Sabi ko, na
may doktor kayong nilapitan pero hindi ginamot habang wala kayong binibigay na pera. Basta sunod-sunod yun, lahat ng profession yata inano ko. In-enumerate ko. Tapos yung last, naranasan nyo na ba? O baka naranasan ng yung mga kakilala na kahit dun sa school, sabi ko ganun meron kayong sinasabi na unfair si ma'am o pinaborito yung may honor. Nung time pa lang yun, may issue. Tapos pag speech ng salutatorian address, nako, nagbanta pa yung salutatorian dun sa valedictorian. Ay, di may parang, ang init-init na kahit hindi mainit. Tapos lumabas ako ng gate. Lumabas ako ng gate ng school. Di ba, ang guest speaker dapat ang guest speaker, pinapamerienda. Di na nga nila ako pinamerienda eh. Pero habang ginagawa, pero ang doon, maganda yung transition no, Tali. Sabi ko, kaya pagtutulong-tulungan ng magulang, guro, pamayanan, ang pag-ahubog talaga sa bata. Tapos challenge ko yung mga bata. Kayo yung mga graduating ngayon, meron akong meron akong acronym na ginawa, HATAW. HATAW is, may meaning yung H, ATAW. Di ba yung AIDS, have end in mind, mangarap kayo, sabi ko. Tapos yung A, ano ba yung A ko noon? Basta yung T, paghingi ng sa Panginoon. Tapos basta yung W work for it. Basta acronym yun na HATAW. Challenge ko sila. Paglabas nila ng school, wag silang ganun. Sa mga nilagay kong mga propesyon. Tapos ang nangyari nun, parang tuloy ako. Wala, ano ba yung ginawa ko? Bakit kasi ganun yung sinabi ko? Pero alam niyo, natuwa po ako na pumunta po, alam niyo po nangyari doon, pumunta sa bahay namin. Kasi naano pala nila, naramdaman nila na parang nagka-tension. Hindi ko rin kasi alam na yung valedictorian is maraming issue sa valedictorian na hindi dapat pala yung naging valedictorian. Pumunta po yung pari sa bahay. Pero sabi kasi ang mga pari may pagka-activist na gaya ko. Pumunta siya, sabi gano'n nung pari. Hindi ko akalain na dito ako makakarinig ng speech na gano'n sa graduation rites. Pumunta po doon yung pastor ng Methodist si Pastor Marie. Pumunta rin yung pastor ng Methodist. At ang nangyari po kasi is 2001 election, nag-run po ako na Sangguniang Bayan, pero talo ako. Meron po akong barangay na napuntahan. Alam mo, nung nakita niya ako, ikaw yun. Ikaw talaga yun, sabi sa akin. Sabi ko, alam mo ba, sabi niya gano'n, yung speech mo nung graduation ng anak ko, yun yung lagi kong sinasabi sa anak ko, sabi niya gano'n. So, natandaan niya pala ako. O, di ba? Di nakakuha ako ng boto. Single vote pa yata. Nung mga panahon kasi na noon, wala pa yung yung bilang na micromatic, yung binabasa isa-isa. So alam nila yung namin kung sino yung single vote sa isang lugar na gano'n, sa isang presinto na gano'n. So parang natuwa din ako na at least may isang nakinig na tatay na matanda na hirap magpaaral ng anak. Pero sabi niya gano'n, yun yung lagi kong pinapaalala sa anak ko tuwing uuwi kasi 'di ba kami, probinsya kami. Kailangan naming lumuwas, ang pinakamalapit is Baler. Kabanatuan niya yung mga diyan nagpapaaral ng anak. Tuwing umuuwi daw ang kanyang anak, lagi niyang lalahanin mo yung speech ni Tud. Kasi Tud po ang apelyido ko nung dalaga ako, TUD. Lagi mo yun alalahan. So hindi ko na rin nabalita kung hindi ko naman kasi nakilala yung anak. Malay ko naman kung isa na siyang professional dito ngayon. Pero yung matanda, alam ko yung apelyido ng matanda. So, ang transformational po talaga po kasi useless po talaga na parang makita tayo na magaling
na isang, halimbawa, doktor, teacher, engineer, o kung ano pa mang profesyon, lawyer, o di ba? Kung wala po tayong puso, di ba? Wala tayong puso. Medyo nasasaktan nga kami, may mga post sa sa Facebook, alin daw ang mas masungit? Yun daw bang empleyado ng bangko o empleyado sa munisipyo? Araray ko. Parang kami na yun. O, di ba? Pero sasagutin naman namin depende sa approach. O, kasi nga may mga time na yung sa kliyente natin, iba tayong magtrato. Parang wala yung pagtrato, yung attitude na o behavior na dapat ipinapakita natin sa mga kliyente natin. May isa pa pala akong botante sa kabilang barangay naman. Alam niyo po yun, tumakbo yung runner ko ng election na yun. Meron daw bumoto sa akin na single vote din daw sa isang barangay. Ano naman yun? Kabila. Alam niyo po kung ano lang ang history, no? Ang dahilan kaya niya po ako binoto na ako lang binoto niya. Di ba 8 yung pipiliin? Alam niyo po kung bakit lang. Tanungin niyo naman kung bakit. Di naman kayo nakikinig sa akin. Yes, ma'am. Bakit po? Bakit po, ma'am? Ma'am, Napilitan kayo. Alam niyo po kung bakit. So, yung mga nakikinig po ngayon na mas bata sa akin o ito po talaga yung pagtrato na ganito. Nung mga panahon po na noon dito kasi sa amin, remote kami. Ang typewriter po ay makikita lang po sa munisipyo lang. Sa munisipyo lang talaga. Naiyak tuloy ako. Yung may tatay na lumapit. Parang pumunta na raw siya sa ibang opisina na ipinapakitype niya yung yung isasabit yata ng anak niya sa school. Pero tinanggihan daw siya nung yung mga opisina na sagutin daw na wala naman kayong ipinatagong typewriter dito. O di ba? Yung tatay na gusto may maisubmit yung anak. Buti ngayon marami computer shop, di ba? Marami na. Kung wala kang pera, humingi ka lang sa politiko. Pero nung mga panahon talaga nun wala. Pero ako lang daw yung tumanggap na akin na po. Itatype ko. Although hindi po ako marunong mag-type na mabilis. Tuldok-tuldok lang din. Pero ginawa ko po talaga. Yung, di ba? Yung kaya minsan nasasabi, walang nakapag-aral. Di ba masakit? Masakit na masakit siyang mapakinggan. Pero kung yun yung magiging attitude natin, nakaka-discourage. Kaya ako ang totoo, masungit napapunas tuloy ako. Masungit yung tingin sa akin sa munisipyo, pero masungit lang ako sa mga sumusobra na. Pero yung kliyente mo na talagang wala talaga yung, di ba? Minsan kasi kaming mga taga-munisipyo, mabait lang kami sa somebody. Pero kapag nobody, hindi naman. Di ba pangit? Di ba dapat ang boss nga namin talaga yung mga nagpapasweldo sa amin, taxpayer. Hindi yung anak ng head of office o si head of office. Kaparehas lang din namin yun na di ba? Na lingkod bayan. Sabi nga sa civil service. So, yun lang po sa ngayon. Ngayong 3:16 na. Yun lang po sa for ngayon. Sa next meeting po, sabi nga po ni Prof. Billy, yung professor namin sa Hebrew, himay-himayin po natin yung mga topic next meeting. At sana po, hindi lang po ito maging subject lang natin, kundi ako mismo, tayo, na magiging produkto po ng LCMBSI, makita po ito sa atin paglabas po natin ng pintuan ng ating mga tahanan. Thank you so much po. Sana po hindi kayo magsawang makinig sa mga imo ko. Bye po. Sino pong mag-closing prayer?
Closing prayer. Wala, natulog talaga sila. Sir Chris, anyan ka pa ba? Closing prayer. Sir Chris. Naku, wala siya. Sino po mag-closing prayer na po tayo kasi nakanakaw na po tayo nakahiram na tayo ng oras. Sa next. Ma'am, ako na lang po mag-closing prayer. Thank you, Sir Jobber. Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakila po naming Panginoon na kayo pong may-ari ng mga hiram na buhay. Lubos po ang aming kagalat pasasalamat sa hapong ito sapagkat kami po ay inyong tinipon upang kami po ay patuloy na makapag-aral. Maraming salamat po kay Ma'am Carmen na siya po ay patuloy naming nagiging inspirasyon. Maraming salamat po sa bawat mga kwento na kami po ay patuloy na nagbabago ang aming pananaw sa aming buhay, na ito po ay nagiging positibo at mas nagiging malawak po. Nawa po, tulungan niyo rin po si Ma'am Carmen na patuloy po siya maging liwanag. Gayon din po ang bawat isa sa amin ay mabago po ang aming puso na kami po ay maging instrumento ng may pagmamahal sa bawat isa. Na wala po kaming pinipili, bagkos makita po sa amin yung tunay na pagbabago at yung tunay na likas niyo po sa bawat sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat sa lahat na natutunan namin. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Nawa bigkisin niyo po kami sa tali ng pagmamahal at ng pagkakaisa. Maraming salamat po sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.